Pagkamatay ng isang bata sa Dagupan City, hindi dahil sa ininom na coco juice. Base sa lumabas na resulta ng investigasyon, mga nag-post at nag-share ng umano'y fake news, posibleng kasuhan. Narito ang follow-up report. Sepsis, acute bronchitis at acute gastroenteritis with dehydration. Ito ang sanhi ng pagkamatay ng 7 taong gulang na batang lalaki sa Bunuan, Bukid, Dagupan City at hindi ang pag-inom ng isang brand ng coconut juice ayon sa National Bureau of Investigation o NBI. Kumbinsido ang pamilya ng namatay na bata sa lumabas na resulta ng investigasyon. Sa inilabas na medical abstract, nalaso ng dugo ng bata dahil sa matinding infection dahil sa sepsis. Tigil niya na rin po yung pag-share o pagpupost po. Sa mga followers po, pakiusap lang po na wag nyo na pong ikalap po at pakidelete na lang po para matapos na po lahat po. Matapos mag-viral sa social media na ang sanhi ng pagkamatay ng bata ay ang pag-inom ng juice, agad nakipag-ugnayan ng pamunuan ng kumpanya sa National Bureau of Investigation. Kasabay nito ang pagpapadala ng sample ng juice sa DOST Manila para sa toxicology test. Napatunayan na ligtas inumin ng naturang coco juice. Iimbestigahan na kung sino ang responsable sa pag-post sa social media. Maaari po talagang hahabulin po talaga sila ng company dahil nga po doon sa damage po na nangyari doon sa pagkalat po ng... Hinihintay ng pamunuan ng kumpanya ang resulta ng investigasyon. Kakasuhan ng paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012 o RA 10175 ang nag-post sa social media at maging ang ilang maimpluwensyang individual na nag-share ng viral post. Pwedeng mahabol yan in violation of the anti-cybercrime law. Pwede natin habulin yung mga irresponsible post made on social media. Should be responsible enough. Marami rin kasi nasisirang tao dahil sa social media. Kasama si Henry Duminsil, ako si Jasmine Gabriel Galban, naghahatid ng Balitang Amyanan. Partner, ano ang magiging sistema ng National Bureau of Investigation upang mahabol kung sino man ang responsable doon sa pag-post sa social media ng impormasyon na iyon? Actually, partner, na trace na kung sino talaga yung nag-post sa social media. Lumalabas na yan ay ex-girlfriend ng isa sa mga kamag-anak nung biktima. Upon tracing nga doon sa pagkakakilanlang ng biktima, ay inaalam na rin nila sa ngayon kung bukod doon sa nag-post ay kung sino-sino pa yung nag-grab ng picture at nag-post ulit at kung sino-sino pa yung mga nag-share dahil sila yung mga posibleng sampahan ng kaso. Sa ngayon, partner, tuloy-tuloy yung investigation ng NBI para matrace o ma-identify yung mga dapat sampahan ng kaso at aantabayanan ngayon yan ng management ng coco juice para naman doon sa legal action na kanilang isasagawa. Samantala, partner, meron tayong sample ng coco juice na sinasabi nga natin. Dito sa coco juice na ito, partner, ay nandirito yung manufacturing date, ganun din yung expiry date, kaya malinaw daw na itong coco juice na ito ay safe para inumin ng mga bata. Ang issue dyan, partner, hindi na yung pagkamatay ng bata. Ang issue na ngayon, partner, dito ay yung pagiging responsable natin na netizen. Dahil lumalabas na kahit meron tayong madalas sabihin na think before you click, ay napakarami pa rin mga irresponsable na netizen na basta't meron nag-viral, hindi mo na inaalam yung buong detalye, buong impormasyon, click ng click, like, post, comment, and share. Ngayon, partner, malalaman natin dahil may mga posibleng masampulan at masasampahan ng kaso dahil sa nangyari na ito at mismo ang NBI ang tuloy-tuloy na nagsasagawa ng investigasyon, partner. Okay, maraming salamat, partner.